Oh, salamat o Diyos sa pribilehiyo binibigay mo sa amin, Panginoon, para makapaglingkod kami sa iyo. Salamat sa pribilehiyo na maranasan presensya mo, Panginoon, pag-ibig mo. Salamat, punuin mo kami sa araw na ito, Panginoon. Yakapin mo kami sa araw na ito, Diyos. Kausapin mo kami, Panginoon. Hindi ka patapos, O God. May gagawin ka pa na maganda sa bawat isa na naririto ngayon. Sa oras na to, taas mo yung kamay mo, makapag-usap ka sa Diyos. Maglambing tayo sa ating Ama. Lord, salamat sa mga pangako mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin.
sa iyong tugon. Sa iyong tugon, ako'y pag-iwan. Dalangin ko, ang dalangin ko'y kalooban ko. Ang pagsama mo, amin na naiso. At kapayapaan sa piling ko. Isa, hindi bababayaan at iiwan kaya kapag pangako mo, Panginoon, at di ka nagbabago. Wala nagpapatay sa pag-ibig mo, Jesus ang pangako mo. Lord, salamat dahil pinangako mo, hindi ako mag-isa. Hindi bababayaan at iiwan kaya tapat ang pangako mo. Wala nagpapatay sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Bigyan at pagpapala mo.
siya, oh. Purihin ka, dakilain ka, Lord. Tunay na tapat at totoo ang pangako mo, Diyos. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, hindi kami nag-iisa. Dahil nandyan ka, Panginoon. Salamat sa pagyakap mo, sa pangangusap mo sa amin. Lord, gusto ka pa naming maranasan sa araw na to. May gagawin ka pa, may sasabihin ka pa sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na to, patuloy, nabigyan mo kami ng bukas na puso, bukas na isip, Panginoon, sa aking salita. Hayaan mo, Lord, na magrema yung mga sasabihin ng pastor na magsasalita dito sa harapan, Panginoon, at marinig namin yung mensahe mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat dahil nandito kami sa biyaya mo, Panginoon, dahil sa dakilang pagmamahal mo. Tunay nga, Panginoon, Jesus, na hindi pa ako ang nagpanatili sa iyo sa krus, kundi yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa walang katulad na pagmamahal. Salamat, Panginoon. Ina-appreciate ka namin sa umagang ito. Ikaw ang madakila, ikaw ang maitaas, Panginoon. Kumilos ka sa kalagitnaan namin. Sa iyo lang namin pinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Sabihin po natin, Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, maaari na po tayo mabubo. Kamayan mo na may katabi mo, sabihin mo, survivor ka talaga. Okay, so, buksan niyo po yung Bible niyo rito sa Genesis 13. Genesis 13. Genesis 13. Marami pong mga baguhan ang inimbita ngayon. Marami ang unbelievers na first time lang na inimbitahan ngayon. Kaya yung first 2 days ay more on sermon sa activities para sa mga baguhan, no? Pero itong last day hanggang mamayang gabi ay para sa believer na, kasi supposed to be believers na lahat. Ngayon, bukas wala na tayong service, no? Uuwian na. Sunday ngayon. Kakain muna tayo ng almusal, no? Tapos saka tayo uwi. Wala na tayong service. Kapag ka, sabihin natin, kapag ka nagpapadoktor ka sa doktor, ang pamamaraan nila sa iyo ay more on gamot, iinumin mo. Yun ang way nila. Sa ano naman, sa albularyo, dasal o kaya orasyon. No, yan ang way nila. Ngayon, kung ikaw ay doktor, magpa-practice ka, at sanay na sanay ang mga doktor na bigyan ka ng itong cellphone ko, kailangan tumahimik kasi hindi natigil tumunog. Okay. 10 taon yung pag-aaral nila. Yan ang alam ko sa doktor, para ma-practice siya na manggamot at ang way niya. Anong gamot para dito, anong gamot para dyan. At kailangan ikaw ay makapasa sa napakaraming exams. Tapos meron pang yung final na exam, yung board exam. At ganun din naman sa mga albularyo, no? Wala namang board exam mga albularyo.
Pero yung pamamaraan nila ay dapat alam mo ang dasal kapag ganyang sakit, kapag ganito naman problema, pag kulang naman, yan ang sakit, yan ang gamot. So pinag-aaralan nila, ang dami nilang minimemorize na mga orasyon. Ngayon, bawat sakit ay may katumbas na gamot sa medisina. Sa albularyo naman, mayroong katumbas na orasyon. Hindi pare-parehas ang orasyon riyan. Ngayon, minimemorize ng mga albularyo yun, ng mga nanggagamot, para kapag natapat sa kanila itong klase ng kulam na ito, no? Kulam, meron silang katapat na orasyon. Ngayon, sa Biblia, sa pamamaraan ng Diyos, magkaiba sila ng medisina. Kasi dito po sa Biblia, sa history po dito ng Genesis, dito po, merong engineer. At ang Diyos ay kumuha ng mga engineers para gawin yung templo. Yung pinakamahusay na engineer, yung head engineer ang kinuha niya para gawin ang templo. Meron ding mga karpintero, meron ding mga tubero, pero hindi tubero ang tawag sa ganun. Pero may mga profesyon na nung time na yun na nandun. Pero ang isa po nawala dito sa Biblia ay doktor. Walang doktor. Alam niyo po, ang isa sa pinakamagandang negosyo, kung sasabihin mong negosyo, o hanap buhay, o basta business, ay ang ospital. Bakit? Lahat ng tao dito sa mundo ay nagkakasakit. Yung iba nagdodoktor dahilan sa doon yung habag, yung awa nila. Naalala ko po yung doktor ng aso namin, yung veterinaryo namin, nagkwento. Sabi niya, andun po yung curiosity namin na bakit ka veterinaryo? Kasi sabi niya, yung aso niya doon sa malayong lugar ng probinsya, namatay nang wala man lang siyang magawa. At naisip niya, sabi niya na mula noon, yung karanasan na yon ay sabi niya, magdodoktor ako ng animals. Yun na nag-push sa kanya. Kaya hindi siya mataas maningil, mahapagin siya. No? Hindi siya nangangawarta sa mga pasyente niya. Kahit malayo sa amin yun, pinupuntahan namin. Yung mas malayo pa sa amin, pupunta pa doon para lang mapagamot yung aso dahil hindi siya nananaga. So maganda. Dito po sa Biblia, may engineers, may mga carpenters, may mga fishermen, at kung ano-ano pa mga profesyon na pinagkakakitaan, nagpapakadalubhasa ang mga tao pero walang doktor. Ang laki-laki nitong bansang ito at milyon ang tao, magtataka ka, bakit walang doktor? Nabalitaan ko po sa isa pong komentaryo sa YouTube, yung China Uncensored at saka yung Focus on China. Ito po yung mga balita sa China. Sabi nila, wala raw pagamutan ng utak sa China. Ngayon, dahil sabi ng mga Chinese, doon ng CCP, wala ko daw kasing siraulo sa kanila. Kaya bakit kailangan gamutin? So propaganda itong mga bagay na ito. Pero balik tayo rito sa Biblia. Walang doktor. Parang isipin mo, imposible na walang may sakit. Pero bakit walang doktor? May pare para sa spiritual na pangangailangan ng mga tao. May karpintero dahil nagpapagawa sila ng bahay, kumakalat sa paligid. May mga engineers, yung gumagawa ng mga malalaking mga monumento na hindi magagawa ng ordinaryong karpintero. So, medyo advanced pa nga sila. Meron pa nga silang nakita na baterya nung unang panahon .
Tapos meron pa silang huling na-discovery na something na nuclear na bagay na noong una pa wala pa nga kurente no, bakit may nuclear na? Pero bakit walang doktor? Hindi ba naisip ng Diyos na maraming magkakasakit? Hindi ba pumasok sa isip ng Diyos na nilikha niya ang tao at dito nilagay ng Diyos sa mundong ito ang tao at dito sa mundo ang daming mikrobyo na maaaring maging pagkunan ng sakit ng mga tao tapos walang doktor. From lupang pangako sa Egypt, magta-travel sila sa disyerto, papunta rin sa Promised Land. Yung Israel, wala man lang healthcare. Dito nga wala pa tayong 1,000. Nagpo-provide tayo, pinipilit natin i-provide ang pangangailangan ng tao para magkaroon ng maayos na camping. Meron dito yung sanitary cleanliness na sila ang naka-in-charge sa kalinisan. Dito yung kitchen. Isipin mo, milyon yung lumabas sa Egypt. Paano kaya yung kitchen doon? Siguro iinit ang ulo nila doon. Tapos pag may sumakit ang tiyan, pag may sumakit ang ulo, pag may nalaglag yung utak, ibabalik. May healthcare. Iniisip namin yun. Ang dami nang binigay na diatabs. Kasi ina-anticipate namin. Kasi hindi pwede hindi magkasakit lalo na mainit. So, anong gagawin natin? Pero, bakit dito sa Biblia walang doktor? Ano ba nasa isip ng Diyos? Kasi mga kapatid, ang doktor noon ay yung pare. Kasi walang plano ang Diyos na magkasakit ka. At sasabihin lang sa'yo ng pare, kung may sakit ka, sabi niya, kung may sakit ka, pumunta ka sa pare. Hindi mo sa katabi mo, pumunta ka sa pastor mo. At tatanungin ng pare, anong kasalanan ang ginawa mo? Ang sakit ay bunga ng kasalanan. Ano yung kasalanan? Hindi mo nagagawa ang pinagagawa ng Diyos. At dahilan sa pagsuway sa utos ng Diyos, magkakasakit yung katawan mo, pati bulsa mo. Tatanungin ka lang ng pare, anong mali ang ginawa mo? Bakit ka may sakit? Ang sisi kagad, kasalanan. Bakit kasi? Ang kasalanan, ang ugat ng mga sakit. Walang plano ang Diyos na magkasakit ka. Alam niyo ba ang promise niya, pagdating mo roon sa Promised Land, punong-puno nga ng promises Wala akong plano na maghirap ka. Wala akong plano, sabi ng Diyos, na kapusin ka. Wala akong plano magkasakit ka. Ang dadanasin mo roon, sabi niya, ang pagkain doon, pulot gata. Pulot. Ano yung pulot? Honey. Pagdating mo roon, matitikman mo ang tamis ng buhay. Hindi puro pait. Puro dalamhati. Kaya hindi po ako nanonood ng mga telenovela. Ang last na napanood kong telenovela na sinundan ko ay yung Gulong ng Palad. Parang kawawa itong mga api-api na to. Napapaligiran ng kaapihan, napapaligiran ng mga kontrabida. Pati ako nagagalit na dun sa artista. Iniisip ko, asan ang Diyos dito? Tumatawag din naman sila sa Diyos, pero sa pelikula, hindi sila sinasagot ng Diyos. Sabihin sa katabi mo, kawawa ka naman. Kasi nung sinabi ng Diyos na pumalis na kayo rin, pumunta kayo rin sa lupang Promised Land, wala siyang plano na magkasakit ka. Wala siyang plano maghirap ka. At nakalagay po dito sa Biblia, ilang milyong Hudyo ang nandun sa Egypt, magta-travel, sinigurado ng Diyos na physically fit.
Umalis sila sa Egypt, walang may sakit. Kinondisyon ng Diyos yung katawan nila na kahit matanda ay walang sakit. Anong ginawa ng Diyos dito sa mga taong ito? Bakit tinanggal ang sakit? At alam niyo po ba dito sa New Testament, ito rin ang plano ng Diyos sa atin. Pero kung makikita mo, yan na ba kayo sa Genesis? Ang doktor noong unang panahon, yung pare, sasabihin niya sa iyo kung ano dapat mong gawin para bumalik yung kalusugan mo. Para gumaling ka. Di ba, alam naman natin yung tinatawag na holy water. Holy water. Yung pambindisyon. Agua bendita, tawag nila. No, pangbindisyon. Nalala ko doon sa Quiapo, dahil lagi ako nagdadaan doon. May mga, parang ano ba yun, nakasabit sa dingding na ganyan. Tapos may anghel na nakaganon. Tapos may lalagyan ng tubig doon. Nalala ko si Pastora King, dinidip-dip niya yung kamay niya ron. Pagkatawag, iniisip ko, dami kayo nagsawsaw doon. No, yung iba, ginagano, yung pinanghihilamos. Pero si Pastora King, ewan ko, kung meron pag sumasalok, pagkatapos, itatago, holy water. Pag wala ng buki, bubuo sa ulo. Holy water. Alam niyo, chinek ko yan eh. Yung holy water sa Bible. Saan nakalagay sa Bible ang holy water? Nasa Bible ba ang holy water? Chinek ko sa, bago kasi magkaroon ng Google, binigyan po ako ng Bible na parang ganitong istura, ganitong size. Meron siyang sariling keyboard na talagang keyboard, physical keyboard. Ito touchscreen eh. Pero yung binigay sa akin, keyboard siya na hindi touchscreen, talagang keyboard. Ngayon, type mo, anumang word lalabas. Yung isang ganito, kumpleto na Bible. Wala pang Google noon, wala pang MySword, wala pang mga Bible na application, wala pang Android noong unang panahon. At tinype ko yung holy water, alam nyo, isang beses lang lumabas. Actually, wala na eh. Isang beses lang lumabas ang holy water. At nung chinek ko, yung holy water pala ay hindi ginagamit pambindisyon sa katabi mo. Hindi pala ginagamit ito laban sa mga Dracula. Wala palang ganun. Ang holy water, na binanggit na holy water, ay ginagamit sa babae na nangangaliwa sa kanyang mister. Gusto niyo subukan natin ngayon? Yung mister, pagka nahalata niya na yung misis niya laging may kausap, no? Kung may cellphone na nun, dadaling niya yung misis niya sa pare at ihaharap. So sabi niya, suspecha ko po itong misis ko, may kalokohang ginagawa. Kukuha ng tubig na holy water, pagkatapos paiinumin doon sa babae, at kapag sinaktan ng tiyan, no, may tutubo ng mga kabuti sa katawan. No, lalabas sa tenga. Nangangaliwa. Pang-testing pala ng infidelity ng nangangaliwa. Dapat sa lalaki ginagawa yun, di ba? Sabihin mo nga sa asawa mo, try natin. Pero walang doktor sa Biblia, sa Old Testament, wala. Bakit? Kasi nga ang sakit po ay hindi pinlano ng Diyos, malibang susuwayin mo ang utos ng Diyos. At ang kasalanan ay ang pagsuway sa kalooban ng Diyos. O ano mangyayari? Kaya laganap na ang sakit. Pero kung itutuwid mo yan, yun lang naman gagawin ng pare. Itutuwid mo yan, mawala yung sakit mo. Ganun lang yun. Ito ay bunga ng kasalanan. No? So, abante tayo. Dito po sa Genesis, andiyan na ba kayo? Dito po sa starting po rito sa verse 14,
Bago po nating basahin ito, Genesis chapter 13. Bago po nating basahin ito, sino po rito ang may mga pangarap? Magsabi ng amen. Sino rito ang nabubuhay lang para masabing nabubuhay? Na wala kang direksyon. Wala kang papupuntahan. You're existing just because you exist. Na wala kang purpose, wala kang hangarin. Hindi po ganon. Ang tao po ay nilikha ng Diyos na mayroong patutunguhan. At sa pagpunta niya doon sa kanyang patutunguhan, hindi pinlano ng Diyos kahit kailan na mag-isa ka. Kasama siya. Yun ang plano niya. Bakit? Kasi si Jesus, ang Diyos, ang kasiguraduhan mo na ikaw ay magtatagumpay. Kaya nga sabi ni Jesus, no, apart from me, you cannot do anything. Maliban sa akin, na hiwalay kayo sa akin, wala kayong mararating. Ang isang way na para ma-achieve natin, makuha natin yung mga pangarap natin, ay nilagay sa Biblia, mga pamamaraan. At isa pong pamamaraan, ganito, may mga time po na ang mga workers ay naglilipatan, no, palipat-lipat. At meron pong mga baguhan na hindi marunong mag-travel, na palagay ko parang twice lang silang nag-travel ng probinsya, dahil probinsya ang mga simbahan natin. At naninigurado po ako na hindi mawawala ang worker na ito. Ang isang nakakatakot, meron po yung nag-travel papunta doon sa ganung lugar. At dahil sa sobrang tiwala, lumagpas. Ngayon, hindi namin matawagan. Ang isang way para makaroon ako ng kasiguraduhan na makakarating yung tao doon ay sasabihin ko palagi, mag-charge ka ng cellphone. Bakit? Ito lang ang way para kita ay mamonitor. At masabihin ko sa iyo na lumagpas ka na, malayo pa, itong cellphone. At ang Diyos po ay nagbibigay ng mga pamamaraan para ma-monitor ka niya. At ang isang bagay po na kadalasan na sinasabi po, kapag malapit ka na, makakakita ka na ng arko. Di ba? Sign. Yun ang nagsasabi na malapit na ako. Ngayon, minsan sasabihin ko, tatanungin ko, nakita mo na ba yung arko? Sabi niya, wala pa po. O, sige, hintay pa ako. Sabi kong ganon, 2 oras ka na nagta-travel. Hindi mo pa ba nakikita? Tanungin mo nga yung konduktor kung nasan ka na. Sabi niya, Pastor, nakita ko na po yung arko. Malapit ka na. Merong sign, no? At ang Biblia po ay nagbibigay ng sign na magiging sign na nandun ka na. At kung hindi mo makikita ang mga sign na ito, maliligaw ka. Alam mo po niyo mga kapatid, one time, nagpunta po kami sa campsite ng Lemery, Batangas. Ang nagsabi sa amin, sino po rito? Magsabi ng amin na nakarating na sa Lemery, katabi po ito ng Taal Lake. No? Nag-camping tayo ron, I think 2007, na Believers Camp, tsaka first na Believers Camp, doon ginanap. Tapos nag-summer camp. Ngayon, dito po ito sa Lemery, at si Myra Menge nagga-guide sa amin, at biniro ko dahil tawag siya ng tawag. Sabi niya, Kuya Boy, sana kayo? Nung dumating kami ron, biniro ko, sabi ko, andito na kami. Sabi niya, text. Nasa na kayo? Sabi ko, nasa Tagaytay na kami. Na-imagine ko yung mukha niya na, bakit kayo napunta sa Tagaytay? Lemery ang pupuntahan. Joke ko lang. Pero ang Diyos po, hindi nakikipagbiruan. Nagbibigay siya ng sign.
you need to use your eyes. Kailangan gamitin mo ang mata mo para makarating ka dun. At eto po, i-share ko sa inyo ang isang way na binigay ng Diyos, ginagamit ng Diyos para makuha mo yung pinapanalangin mo, yung pinapangarap mo. No? Tayo po muna kayong lahat. Tayo muna kayong lahat at tingnan niyo po ang langit. Tingnan niyo, wala na, lobat na yung mga, yung mga paa niyo. No? O sige po, sindihan niyo yung mga kamay niyo at abutin ng langit. Gamitin niyo yung tingkayad niyo. Lagyan niyo ng tunog. Okay. No? Abutin niyo yung nasa likod niyo habang nakaharap kayo. Patunugin ang mga daliri. Okay, igewang-gewang ang balakang. Oh. Sumipa-sipa. Sige, isang oras yan, ha? Upo na kayo. Ang hirap kasing sermonan lang hindi gumagalaw at nakapikit. Sabi mo sa katabi mo, hindi ba survivor ka? Nasaan na ako? Nawala tuloy ako. Dito pa rin ako sa kampano. Ano yung sinasabi ko? Okay. Salamat po. Tinetest ko lang. Sa Bible o sa isang Kristiyano, meron pong dalawang pangarap. No? Ikaw mismo na nandito sa camp. Ikaw ay may dalawang pangarap. Yung tinatawag na makamundong pangarap. Ngayon, kung Kristiyano ka na, walang mali doon. Kaso, ang problema po, meron pang isang pangarap na maaring hindi mo pa alam. At ang palagay ko, dahil hindi ako mapalagay, kung hindi ko sasabihin to, ang bawat isa sa inyo, yes, merong makamundong pangarap, unang pangarap. Pero ang Diyos ay nagbibigay din ng makalangit na pangarap. Heavenly dream. Meron yung worldly dream at saka heavenly dream. Kapag ka ikaw ay na-born again na, wala ka ng masamang pangarap. Pero yung pangarap mong yan ay maaaring makamundong pangarap pa rin. Hindi ko mo born again ka ay meron ka ng heavenly dream. Magkaiba yun. At ang dami po sa palagay ko na kahit dito sa atin, yes, meron na. Tanungin mo yung katabi mo, meron ka na bang pangarap? Ay, meron. Ang tanong, yung pangarap mo bang yan? No? O, sige, sabihin natin, meron kang pangarap, pero ang pangarap na yan ay earthly dream lang. Ang Diyos po, yes, nagbibigay pa rin siya ng earthly dream. Hindi tinatanggal ng Diyos yan. Bakit nandito ka sa mundo eh? Pero meron pang isang pangarap na pinipilit ng Diyos sa iyong ibigay. Pinipilit sa iyo ng Diyos na tanggapin mo yung heavenly dream. Earthly dream. Ulitin ko po, kapag ikaw ay unbeliever, may pagkaluko-luko. Excuse me. Yung dream mong yan. Marami akong papatayin. O, tingnan mo. Marami akong dadayain. One time, nakakatawa po, meron po ako isang kakilala na matanda siya. Nakikipagkwentuhan sa akin. Hindi ako nagkakamali. Teenager pa lang ako. Kilala itong lalaki na ito, itong matanda na ito na ang dami niyang anak. Wala sa loob. Ay, nasaan? At lahat ng anak niya, sabi niya, mga panganay. At tinatanong ko ako naman, curious ako, sabi ko, bakit po hindi kayo mag-asawa? Curiosity lang, teenager ako.
Sabi niya, ganito, ganyan, gano'n, mahirap ang responsibilidad. Tapos sabi niya, alam mo ba, may sasabihin akong sikreto sa'yo? Meron siyang binunot sa bulsa niya, nagpakita ng agimat. At sabi niya, eto ang panggayuma ko, kaya gusto ko ng mga babae. Iniisip ko gano'n, ang pangit naman nito. No? Pero ang dami nagkakagusto sa kanya. Tapos sabi niya, gusto mo bigyan kita nito para marami ka ring anak? Eh, demonyo. No, kakalat mo pa yung lahi mo. Yung pangarap niya, yung inaalok niya, ay makademonyo yung pangarap yung gano'n. Pero, yung legalidad, sabihin natin yung tama lang na mangarap ka na magkaroon ka ng masaganang buhay. Lobat. Pakilakas nyo na lang ito. Praise. Again. Rewind. Ano nang sabi ko? Tama lang na magkaroon ka ng pangarap na magkaroon ng masaganang buhay. Tama lang na magkaroon ka ng malusog na pangatawan. Tama lang yun na gumaling ka sa sakit mo. Pero yung mga pangarap na yan ay makasilibutan pa rin. Worldly dream. Kahit na legit, worldly dream pa rin. Bakit? Kasi konektado. May pangarap ka na, anong mali kung gusto mo magkaroon ng 1,000,000 7-Eleven? Walang mali doon kung gusto mo yan. Anong mali kung gusto mo magkaroon ng 100 Pajero? Walang mali rin, pero yan ay considered na earthly dream, makamundong pangarap pa rin. Yes, tutulungan ka ng Diyos na magkaroon ng sasakyan. Yes, tutulungan ka ng Diyos na makapagpaaral ng mga anak. Yes, tutulungan ka ng Diyos na magkaroon ng masarap na pagkain. Pero lahat ng mga yan ay earthly dream pa din. Makamundong pangarap. Gusto mo magkaroon ng sariling bahay? Yes, tutulungan ka pa rin ng Diyos. Dahil sabi niya, sasamahan kita. Actually, ang daming promises sa Biblia na lahat ng gagawin mo, lahat ng hahawakan ng kamay mo, di physical. Pagpapalain ko. Hindi ibig sabihin, yung pangarap mo na magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng maayos na pananamit ang mga anak mo, tuition fee ng mga anak mo, pang Christmas party ng anak mo. At kung gusto mo pang medyo umabante, makapagbakasyon ka sa Boracay, walang mali doon. Pangarap pa din yun. Kaysa nanonood ka na lang sa TV na sana, ganyan din, sana makarating din lang. Andun pa rin ang Diyos. Kasama siya doon sa pangarap na yan na magkaroon ng katuparan sa buhay mo. Pero lahat yan ay considered pa rin na earthly dream. Alalahanin natin, hindi natatapos ang Diyos sa pangarap sa mundo. Kasi merong pangalawang pangarap ang Diyos sa iyo. Ano yun? Heavenly dream. Ay, gusto kong makarating doon sa Kanlaon. Makita ko yung kapaligiran. Gusto kong makita yung bulkan. Gusto ko doon sa gitna, doon sa loob. Okay lang, madali lang yun. Kung magpatuloy ka sa kasalanan, mapupunta ka doon. Pero may tinatawag pong heavenly dream. At ang isa dito, ang kaligtasan ng mga tao. Tingnan niyo mga kapatid, yung bang tipong gusto kong yumaman. Sige, sabihin mo, gusto kong yumaman. Gumanong ka. Yan. Tingnan mo yung kamay mo, mukhang nangangati na para magkakapera. Sabihin mo, gusto kong sumagana sa pera. Para may maitulong ako sa mga worker. Ay, hindi worldly dream yun. Heavenly dream. Pero, ang dami pong mga tao
ang medyo, hindi ko alam kung tama sabihin na nahihirapan ng Diyos na kunin mo yung heavenly dream. Hindi, Lord, sapat na sa akin yung earthly dream. Ang damot mo naman. Napagtapos ka, elementary, high school, tapos ka ng K-12, sige, nag-college ka pa. Sa tulong ng Panginoon, nakatapos ka, purihin ng Panginoon. Nakapag-board exam ka pa, at top 1 ka. Sabihin natin, sige, punong-puno ng medalya yung kwarto mo. Tapos biglang, eto nga, sinuportahan ka ng Diyos doon sa ilang taon na pakikipaglaban na makapagtapos ka. Fulfilled yung earthly dream. Tapos biglang sasabihin sa'yo ng Diyos, magpastor ka. Ito naman, heavenly dream. Ay Lord, okay na sa akin yung earthly dream. Hindi mo sa katabi mo, mahiya ka naman. Ang daming mga tao, at ito ang isang problema sa mga tao, mga Kristiyano, particular. Ayaw nila yung heavenly dream. Gusto nila earthly dream. Wala man lang silang kapangarap sa kaligtasan ng mga tao. Wala silang, kumbaga, ayaw nilang tanggapin yung pangarap ng Diyos na madala ang mga tao. Bandang huli sasabihin na, Lord, magbibigay na lang ako. Okay, kung yan ang sinasabi sa iyo ng Diyos, paano kung hindi? Paano kung ang hinihingi yan sa iyo, ikaw mismo? Alam niyo, pag kumilos ang Diyos, ang sabi niya, dito sa Biblia, kapag kumilos ang Diyos, sasabihin niya sa iyo yung kasalanan mo. Yan po nakalagay sa Bible. Basta kumilos ang Holy Spirit, He will convict you of your sins. Kakausapin ka niya tungkol sa kasalanan mo. Meron pong isang bata na, I think, hindi po ko nagkakamali, 14 years old noong unang panahon at nasa Sunday school. Ako po nag-Sunday school noon. At meron pong mga siguro 3-4 na tao lang na bata ang umattend sa Sunday school. Nakaupo kami, so tinuturo sa Sunday school, di si Noah, ano ba yun? Gumawa ng arko. Alam yun? Yung, ano ba yun, parang maliliit na gagamba, umakyat sa sanga. Yung mga ganun tinuturo doon binago ko. Ang ginawa ko, nag-share ako tungkol sa kay Jesus. At yung isang nasa harapan ko, 40 years old, sabihin mo sa katabi mo, si Kuya Boy nag-eksperimento. Tinry ko lang, check ko lang. Matagal na to, dekada na. At yung bata, nandiyan, 14 years old siguro yun, babae. Sabi ko gano'n, gusto mo tanggapin si Jesus kasi first time niyang umattend. Bata, yung mga matatanda doon sa loob, yung mga bata sa akin na-assign, di sige, all around naman ako Ngayon, ang ginawa ko, dahil sa mukhang may isip naman na itong bata, sabi ko, gusto mong tanggapin si Jesus? Sabi niya, paano po? Very innocent question. Paano pong tanggapin si Jesus? Sasabihin mo lang sa kanya, Jesus, pumasok ka sa puso ko. Linisin mo ko, baguhin mo ko, tumira ka sa puso ko. Yun lang, sabi ko. Gusto mo? Sabi niya, opo. O sige, pikit ka. Sabi ko gano'n. No? Hindi ko na pinataas ang kamay, baka mangawit Experiment lang ito. Ngayon sabi ko sa kanya, o sige, sumunod ka habang na kayo. Sabi ko, Panginoong Isus, patawarin mo ko sa mga kasalanan ko. Binubuksan ko ang pintuan ng puso ko, pumasok ka, linisin mo ko, baguhin mo ko, ayusin mo ko, tumira ka sa akin. Tapos sabihin mo, tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Alam niyo po, pagbangon niya, umiyak na. Andun agad yung luha niya. At sinadya ko po, ang sabi ko, anong nararamdaman mo? Anong naisip mo? For the sake lang ng... Hindi nga malaking sharing Pero parang nag-try lang ako na parang trip. Totoo kaya na ang Diyos kapag kumakausap sa mga tao kinakausap sila tungkol sa kasalanan nila? Bigla akong tinanong, pagkatapos, sabi ko, anong nararamdaman mo? Anong naisip mo?
Nung may luha-luha siya. Alam niyo, sinabi niya sa akin, naiisip ko po yung mga kasalanan ko. See? Kaya sabi ko, totoo pala. O, try mo ulit sa iba. Try mo ulit sa iba. Hanggang sa mamaya, soul winner ka na. Try mo lang, subukan mo patanggapin ulit yung kasama mo. Try mo yung mga ganon. Kasi nakalagay sa Biblia. Kaya, eto po mga kapatid. Si Joseph, the dreamer, no? Siya yung pangalawa sa bunso ni Jacob. Ngayon, bilisan ko po ito. Nagkaroon siya ng dalawang panaginip. 2 dreams. Yung una, nakita niya yung mga halaman, yung field, yung mga palay, no? Nanayo po sa kanya. Nasa Genesis to. First dream, binigyan siya ng Diyos ng earthly dream. Earthly dream, nakita niya yung mga halaman, yung mga trigo, yung mga kinakain, yung mga palay na lumuhod sa kanya, nagbaw. Sabi niya, ito yung accomplishment mo dito sa mundo. Maaring magiging sagana ka dito, maaring magiging mayaman ka dito, maaring makakatapos ka rito, pero remember, yan ay earthly dream lang kasi dito ka sa mundo. Pero after noon, si Joseph ay nakatanggap pa ng isang dream. Nakita niya yung buwan, yung araw, at mga bituin lumuhod sa kanya. Yun ang heavenly dream. Pag ang Diyos lumapit sa iyo dahil humingi ka ng pangarap, dalawa ibibigay niya. Pero kadalasan ng mga tao po ang tinatanggap ay yung earthly dream. Mapatapos ko mga anak ko, magkaroon ako magandang sasakyan, magkaroon ako ng maraming pera para mapagawa ko ang simbahan, makakatulong ako, pero meron pang isa. Alam niyo, may mga tao po na dito sa kampo, iniwan nila yung kanilang earthly dream. Yes, pwede silang magtuloy mag-aral. Yes, pwede silang magtuloy mag-abroad. Yes, pwede silang sumagana makarating sa ibang bansa. Yes, pwede silang magkaroon ng propesyon, isang magandang career dito sa mundo. Maaaring maging sikat na irerespeto, hahangaan, kaiinggitan ng mga tao na one day gusto ko rin maging doktor, one day gusto ko rin magkaroon ng sasakyan, one day gusto ko rin magkaroon ng magandang bahay. Kaiinggitan. Pero may mga tao tinalikuran nila at ang kinuha yung heavenly dream. At yan yung mga workers. Hindi nila inisip yung sarili nila, inisip nila yung kaligtasan ng mga tao. Pagka kumilos na ang Holy Spirit dito, merong bubulungan ang Diyos na mag-worker ka, magpastor ka. Pag kumikilos na ang Diyos, kasi nga, He will convict you of sin. At meron pa sinabi doon, He will convict you of righteousness. Meron siyang sasabihin na eto gawin mo. Nagsisimula kang maging curious. Ano ba yung pag-worker? Ano ba yung 2 months na pag-worker? Nagkakaroon ka ng
curiosity, nagkakaroon ka ng desire. Ano ba yung pag-worker? Pwede ko bang subukan? Nagkakaroon ka ng interest. Kasi mas marami po ang tumanggi doon sa Heavenly Dream. Hindi ko pa napapasa to. Mamaya na lang. Pero may time na ewan ko, may time na pagdating na sa Heavenly Dream, wala, ayaw. Kasi isa nakatapos, siya nakatapos, ito nakatapos. Yung isang pinsan, yung isang kaibigan nakatapos, tapos ikaw gusto mo magpastor. Alalahanin po natin, paalala po, si Jesus na pa rito para i-fulfill ang heavenly dream. Hindi siya naging karpintero, hindi siya naging engineer, hindi siya naging doktor. Si Jesus po bumaba dito para tuparin ang pangarap ng Diyos sa atin, sa mundo. Ngayong camp, ang Diyos ay nag-o-offer ng heavenly dream. At ngayong umaga, gusto ko pong magtawag. Alam mo, kinakausap ka ng Diyos. Alam mo na sinasabihan ka ng Diyos. Alam mo, dun sa heart mo, binibigay ng Diyos yung pangarap na yan. Pero may mga tao po, Rachel, mo, nali ka nga. Dito, illustrate lang ako. Sa bawat araw, dito ka dito. Sabihin natin itong cellphone ko. Ayan, hawakan mo. I-offer mo sa akin. Offer mo sa akin. Napakahalaga niyan. Bigay sa akin to. Mahal kaya niyan. Regalo sa akin itong cellphone na to. Hindi siya mumurahin. Top of the line. Flagship. Ngayon, i-offer sa akin. Sige, abot mo sa akin. Abot mo. Huwag mo bibitaw. Mahal yan. Sige, habulin mo ako. Ang kulit mo. Ayoko nga eh. Ilang mga taong gumagawa sa Diyos niyan. Meron akong earthly dream. Sapat na yun. Di pa ba sapat yun? Nagtatayt ako. Sinabi ko na nga ayoko eh. Nagtampo na. Pero alam niyo ba, ang Diyos nagtatampo? Successful naman na ako eh. Hindi ko na problema yung nakatapos na po ako, may pamilya na ako.
Ba't nandiyan ka na naman? Lumalayo na nga ako sa iyo, Lord eh. Hawakan mo, dali mo ron. Oops. Huwag mong hintayin ang Diyos ang lumayo sa iyo. Ay, hindi ko gagawin. Pero alam niyo ba, marami po nagtatapon ng pangarap na binibigay ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? Apektado ang Diyos sa ganyan. At ngayong umaga, no? Ngayong umaga, mag-isip po kayo. Saka na natin tutuloy ito. Ang Diyos po ay nag-o-offer ng heavenly dream. Isa ka ba sa tatanggap o tatanggi? May mga tao po dyan na kinakausap ng Diyos na mag-worker, magpastor. Yung iba ay maaaring hindi pa ngayon, pero yung iba ay ngayon na. Yung iba maaaring 2 years pa, tatapusin mo na ang pag-aaral. Yung iba 1 year, yung iba 4 years. Pero alam mo na isa ka sa kinakausap ng Diyos na inaabutan niya ng pangarap niya. Alam mo, nandun yung sa heart mo, doon sa loob na ikaw lamang, yun yung part na yun. Sa'yo magtitiwala, no? Alam niyo, kagabi pa to eh. Kung kailan yung altar calling na, may nakikialam eh. Ayaw ng Diablo na mangyari ito. Hindi niyo ba nahalata? Yung ko nga po ang lahat. Sa'yo magpupuri, maglingkod sa'yo. Sa'yo nagtitiwala sa habang buhay. Okay po, bago natin awitin ito, magtatawag po ako. Kung nararamdaman mo na isa ka sa binibigyan ng heavenly dream, hindi mo pangarap, ito pangarap niya at binibigay niya sa iyo para ipatupad mo. Tinatawag ka na maglingkod sa Kanya, tinatawag ka mag-worker, mag-pastor. Andun ang pakikipag-usap ng Diyos sa iyo. Andun yung interest mo. Na bakit ayaw ko naman ito? Pero meron akong nararamdaman sa loob na kinakausap ako ng Diyos na hindi mo maintindihan eh, pero andun yung desire. Maliit nga lang. At maaaring gusto kong mag-worker, pero hindi pa ngayon. Pero may nararamdaman ka na. Nihiling ko na lapit ka sa harapan, mag-pray tayo. At doon sa mga tao po na mag-worker ngayon, ito na yung time na magpa-anoint tayo na officially, sir, reporting for duty. Tinatanggap ko po ang alok niyo.
Lapit po kayo dito sa harapan. Sige po, huwag kayong mahiya. Pray po tayo ito. Sa mga nakakaramdam na tinatawag sila ng Panginoon, kahit na 1 year from now, 2 taon pa, 3 taon pa, at sa mga tao po na mag-worker, magpapadeploy ngayong time na to, bakit ko po kayo tinatawag dito? Kasi ang gusto ng Diyos ay yung sensitive. Yung sensitive. Sige po, huwag po kayong mahiya kasi ang Diyos po ay nagbibigay ng heavenly dream. At maaaring ikaw ay isa. Parang sabihin natin, hindi magawa na ni Jesus kasi umakyat na siya. Pero marami pa siyang pangarap dito sa lupa na gusto niyang matupad at nakikita niya na ang isang way para matupad yun ay ibigay sa iyo. Natatawa ko po yung music. Bakit parang masarap sa iyo yung pag-worker na kahit 2 months na, nandun yung curiosity mo, nandun yung maliit na desire mo, hindi mo ba alam na ang Diyos ang ang Diyos, si Lord ang nagbibigay niyan? Ngayon, ang Diyos po ay nag-aabot ng pangarap. Yes, tutulungan ka pa rin niya sa iyong earthly dream. Pero huwag mo kalimutan na meron pang isang pangarap na binibigay ang Diyos. Tinatawagan ko po yung mga pastor po natin na napakilayan sila ngayon. Sa'yo iiwala sa habang buhay. Maaaring hindi pa ngayon, pero meron. Ang Diyos ay naglalagay ng binhi, tanim. Naaalagaan mo sa loob ng 1, 2, 3 taon hanggang sa one day, pastor ka na. Natawag ko yung mga pastor natin ng maring pakidalisan niyo po. Pakitapat ko yung electric fan sa kanila. Dalisan po natin. O sige, pag-pray po natin sila. Oh, yes. Kung ikaw ay kinakausap pa rin dyan sa likod, huwag kang mahiyang lumapit. Kasi hinihintay ka ng Diyos. Kasi kailangan mapatuman ka ng kamay. Lahat po na tinawag na Diyos yung mga apostol, isa-isa niyang pinuntahan, hindi sabay-sabay. Maliban doon sa magkapatid, si James at saka si John. Pinuntahan niya yan. At dyan sa kinaupuan mo, maaaring pinupuntahan ka na ni Jesus. O huwag kang mahiya. There's something doon sa loob mo. Maaaring hindi ka sigurado. Pero bakit parang curious ka, interesado ka? May something doon na parang umiiyak. Sige po, pag-pray po natin sila. Bilisan po natin. Malilingkod sa'yo.
nagbibigay ng pangarap. This time, ang altar calling po ay para sa heavenly dream. Sino ang tutupad sa pangarap ng Diyos? Yung earthly dream, ikaw yan, ikaw lang yan. Ikaw ang may gusto yan. Yung heavenly dream, yung gusto naman niya. Piling ko sa'yo. Piling ko sa'yo. Huwag po kayong magkamali. Kung alam mo, may nararamdaman ka na tinatawag ka ng Diyos, kahit hindi pa ngayon, lumapit ka, kailangan mo mapatungan ng kamay. Kasi ang pangarap na yan, kailangan maingatan. Yung binhi, yung buto ng pangarap ng Diyos, yung heavenly dream ay kailangan maingatan. Kung andun po yung maliit na pakiramdam na one day mag-walker ako, maaaring nagugulat ka nga, lumapit ka sa harapan, magpapray ka, magpapatong ka ng kamay, kasi kailangan maingatan ang binhi na yan. And one day magkakaroon ng katumparan yan. Iba ang pakiramdam ng tinawag sa hindi tinawag. Bilisan mo na ito, pag-pray, pasok po kayo, pagpasok. Yes, ang Diyos po ay tutulong sa'yo sa earthly dream. Gusto ng Diyos na maging matagumpay ka? Yes. Gusto ng Diyos na masagana ka? Yes. Gusto ng Diyos na maayos ang pamilya mo? Yes. Pero may pangarap din siya naman. At yun ang itinibigay niya ngayong umaga. Kung nararamdaman mo kahit maliit lang, maniwala kayo kahit 5 taong gulang na bata nakakaramdam ito. 10 taong gulang nakakaramdam ito. Kahit 3 nakakaramdam nito. Hindi pwedeng nauusap ang Diyos na hindi mo mararamdaman. Meron yan, maliit man, malaki man, pero alam mo, meron doon sa loob. Na bakit ganito ang pakiramdam ko? Pinapasahan ka na ng pangarap. One day, magiging pastor ka, maaaring hindi pa ngayon. Pero one day, magiging worker ka, maglilingkod ka sa Diyos. Siguraduhin po natin na nakapatuloy po lahat. Kasi kailangan po nila yung patong ng inyong kamay.
Holy Spirit. Sige po, kailan tayo. May mga tao pa po rito hindi na pag-pray. No? Kailangan po kayo mapatungan ng kamay. Okay. Lahat po habang na kayo po dito sa harapan, baba niyo po lahat ng kamay niyo. Ikaw ay... Baba lahat po ng kamay. Yung hindi pa na pag-pray, taas po ang kamay. Kung hindi ka pa na pag-pray, taas niyo po ang kamay niyo. Kasi para alam po namin kayo kung mapunta. Importante na mag-pray kayo ngayon. Kasi 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now, maaaring 4 years from now, matutupad ang pangarap ng Diyos sa iyo. Pero kailangan maalagaan niya. Kailangan maproteksyonan niya. May nagsabi sa akin, isa pong tao, isang bata, no, pinadala sa akin. Sabi niya, nung binanggit na ang pag-uurgat, uminit na yung kamay. Sayang yan, na tinatawag ka. Nung binabanggit na yung pagka-worker, bakit may nangyayari na sa katawan ko? Umiinit yung kamay ko. Sayang yan. Pero ang pinaka-sign ay yung sa heart mo. Kasi ang kailangan ng Diyos, sensitive. Hindi niya magagamit yung hindi sensitive. Ang kailangan yung sensitive na alam ko. First time ko lang mag-camp, pero ba't may nararamdaman ako? Yung mga ganun tao, kailangan ng Diyos. Walang silbi yung hindi sensitive, hindi rin susunod yan. May nararamdaman ka, maaaring physical sign, umiinit yung kamay mo. Minsan may maririnig ka pang boses eh. Oh, Jesus. Kung hindi ka pa napag-pray, taas mo lang kamay mo para mapuntahan ka. Importante na malagyan ka ng mapatungan ka ng kamay. Pero po ito sa harapan, ay pong paki-pray po natin. Yes. Huwag mo bali mo lang yan. Yung iba na, init ang kamay. Yung iba, may nararamdaman sa katawan. Yung iba naman nakakarinig ng boses, pero bigyan yung boses. Pero pinaka-lahat, may magsasalita sa heart mo. Akala mo, imagination mo. Akala mo, pakiramdam mo lang. Totoo sila, ayaw mo naman sa sarili mo, pero bakit gusto mong matun sa loob malalim? At kailangan sensitive enough ka para maramdaman mo yan. Kasi ang kailangan ng Diyos ay yung mga sensitive na tao.
Ipagkakasiwala niya sa iyo ang mga kaluluwa ng mga tao para hindi magpunta sa impyerno. Bakit na nga ang buhay sa lupa? Bakit pa ang buhay sa kabila? Gusto ng Diyos na iiwas sila ron, pero kailangan niya ng isang katawan. Kailangan niya ng isang tao na magagamit niya. Pag-ibig ko sa'yo. Pag-ibig ko sa'yo. Tingin po kayo, kasi ituloy po lang yung prayer. No? Patapos na tayo. May mga tao po na hindi binigyan ng earthly dream. Hindi. May mga tao po na wala sa listahan na binigyan ng earthly dream. Hindi. May mga tao po na heavenly dream lang talaga. Isa po ako ron. Ayoko, tumatakbo ko eh. Ayoko, alam ko, unbeliever ako, no, pero ba't alam ko? Elementary pa lang ako, alam ko na tinawag ako eh, na ayoko lang. Pero may kakayanan ng Diyos na ipaalam sa iyo yun. Nasa Believers magazine natin ngayon. Alam ko nga kung saan ako malalagay. Yung iba sa Bataan nilagay, yung iba sa Sambales, yung iba sa Tarlac, yung iba sa Cavite. Pero ako, nung elementary pa lang ako, di pa ako graduate ng elementary, alam ko na kung saan ako. Ayoko. Ngayon, nung 17 years old lang ako na sumuko. Sabi ko, suko na ako Panginoon. Huwag mong patagalin. Alam niyo, nung tinanggap ko si Lord, nung sumuko na ako, pag tinanggap mo kasi si Lord, tinatanggap mo yung pangarap niya. Nung 17 years old ako, tinanggap ko si Lord. Alam niyo, sising-sisay ko. Sobrang laki ng pagsisisi ko na talagang hindi ko maintindihan na parang talagang susuntokin ko na yung nagwawala kang ganyan. Sising-sisay ko, sabi ko, bakit ngayon lang? Sana nung pa. Sana nung pa tinanggap ang Panginoon. May mga tao kung hindi binigyan ng earthly dream. Heavenly dream lang.
Hindi ka tinawag na magtrabaho. Hindi ka tinawag na maghanap buhay. Hindi ka tinawag na mag-alaga ng iba. Tinawag ka para mag-alaga ng simbahan. Ngayon yung iba, hindi maintindihan ito. Pero may mga ganun talaga. May mga tao kung tinawag na iwan mo yan. Iwan mo yung dati mong pangarap kasi hindi naman pangarap ng Diyos sa'yo. At kunin mo yung pangarap na ibinibigay ko sa'yo. Kaya na Diyos sabihin sa'yo yun eh. Ang pinaka-problema lang po ay yung tumatakbo tayo. Kasi ayaw mo. Kasi naiingit ka, yung iba nag-aabot, yung iba mayaman, yung iba nire-respeto, samantalang ikaw, pastor lang. Eh, hindi mo lang alam yung respeto ng Diyos sa'yo. Although hindi naman siya nagre-respeto ng tao. Ang pastor, ang pinakamalapit sa puso ng Diyos. Hindi ko naman ma-explain sa inyo ito, pero may babasahin po ko sa inyo. Sabi niya, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig ng higit sa kanyang ama, ina, asawa, at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay, sa sarili niyang pangarap. Hindi siya maaaring maging alagad ko. Luke 14:25-26. Possessive ang Diyos. Ang gusto niya, ikaw ay sa Kanya lang. May mga tao na ang mission nila yung earthly dream. Hayaan na natin sila ron. Pero dito sa Rema, halos kalahati po ang tinawag sa heavenly dream. Hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging satisfied sa alam mo. Ang pagtanggap kay Jesus ay pagtanggap doon sa plano niya sa iyo, sa pangarap niya sa iyo. Ngayon, napag-pray po kayo, mamaya may gagawin pa tayo. Maglilihans po tayo. At dalangin po natin na kausapin pa kayo ng Diyos. Yung iba na naginip na eh. Kahit sa panaginip nila, kinausap sila ng Diyos eh. Yung iba nakakaramdam ng physical sign. Yung iba naman talaga doon sa heart. Bakit ako? Bakit ganon? Pag sinabi pag-uwar ka, naiiyak ako. May nararamdaman pang ganon. Bakit may nararamdaman ako pagka sinabi paglilingkod sa Panginoon? Nung inoperan ba kayo ng course, nung inoperan kayo na magpapag-aral sa college, naiiyak pa kayo ng katulad nito? Ngayon, kung hindi naman lahat tinawag, pero marami po ang tinawag dito sa Rema na nasa full time. Kaya ako pinakamatagal dito, pero masasabi ko, di naman ako pinabayaan. Hindi nga ako nagutom. Dami ko kayang problema. Pero may kasama naman ako. Wala na akong tatay, nanay. Pero may magulang ako sa langit. Sino? Si Lord. At sa totoo lang, maaaring, ewan ko kung paano ko sabihin, hindi kaya na Diyos mag-isa. Kailangan ka niya. At kailangan ko rin siya. O Jesus, Ikaw Jesus. Sige, isa pa, yung tayo lahat.
o sa kanta mo. Yung sa dagat, gano'n. Ay, kakantahan kayo. Nag-practice ba kayo? Mag-gitara ka na lang. Stage. Natawagin ka ngayon dito. Maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sapat. O sige po, tingin po kayo rito. Mag-ready ka. Tingin po kayo bago tayo babalik doon. Ako po ay closing na to. Kasi mag-divide seminar po tayo. No? Ngayon ay 9:45. Ako po ay naimbitahan sa ibang bansa. At binigyan po ako ng 3 buwan doon. Isipin niyo yun, 3 buwan ako sa ministry. Ngayon, ang dami namin pinuntahan, ang dami namin kinain, tumaba ako doon. Makikita ko po yung kagandahan ng bansang yun, yung yaman ng bansang yun, at lahat po ng mga nakilala ko roon, na mga Pilipino, kahit mga Amerikano, sabi nila, huwag ka nang bumalik, nagtagalog. Sabi niya, do not go back. You stay here. Mga ganun sila. Pero alam niyo po, lumipas ang 1-2 linggo, okay pa. Pero nung siguro mga 3 linggo na ako, malungkot na ako. Sabi ko, ba't ganito? Dapat masaya ka nga. Dito ka sa dreamland ng ibang tao. Tapos, ang dami pong nagtatawag sa akin na ayusin ko yung ganyan, ayusin ko. Wala naman. Tapos may mga offer na trabaho, ganito, ganun. Maano ka eh. Diray mo, yung offer sa iyo may 5,000 isang oras. $100 sa isang oras. Yung trabaho talagang matutupso ka. Hindi pa kasamang overtime doon. So talagang andun yung offer. One month na malungkot ako. Tapos 8 linggo na, 1.5 months, lungkot. Wala ka sa ministry. Noong 2 buwan na, mas malungkot na ako. Sabi ko, ba't ganito yung nararamdaman ko? Nung 2.5 buwan na po ako, iba na yung pakiramdam ko. Sabi ko, gusto ko na bumalik. Sabi po ng mga tao doon, sabi niya, ba't ka pa babalik? Hangal, only a fool would go back. Sabi ko, wala rin yung Jesus ko eh. Nandito yung mga pera. Nandito yung kasaganahan. Pero wala si Jesus ko rito kasi ang Jesus ko nasa Pilipinas. At naikwento ko ito paminsan-minsan. Pero alam niya po ba, nung sabi ko, 1 week na lang, babalik na ako sa Pilipinas. Sa layo-layo mo na sa ministry. Eh, sasabihin na ibang tao, si Lord naman, nandito ko rin. Hindi, iniwan mo na si Lord. Kasi hindi ka naman yun din tinawag. Si Lord nasa Pilipinas, ikaw nagpunta sa ibang bansa. And layo mo na kay Lord. At kapag malayo ka sa Diyos, malapit ka na sa demonyo. Yun lang yun. Walang gitna-gitna. At nung 1 week na lang ako, sabi kong gano'n, dahil nandun ka, ang daming schedule, hirap mag-pray. Napakahirap mag-pray. Doon ko na tikman yung sobrang sagana ng pagkain na yung Coke and Gal. Buksan mo, isang inom tapon mo na. Bakit? Meron pang susunod eh. Dami. Magsawa ka sa pagkain. Sabi ko, tumaba ako eh. Yung mga hindi ko natitikman dito sa Pilipinas, natikman ko ron. Sobrang sagana talaga, pero ang layo na ni Jesus sa akin. Hindi naman siya sumama sa akin doon eh.
Ako umalis. Lungkot. Sabi ko, ba't ganito yung pakiramdam? At alam niyo po ba, no? Ito yung medyo intriga. Nung last week ko, na mag-stay doon, kasi next week uwi ako, sabi ko, pray na ako. Hindi kailangan i-condition ko yung prayer ko dahil wala ka ng prayer eh. Dahil sa dami na pinupuntahan niyo, hindi ako nagsawa. Kasi parang bitin pa. No? Kasi pepray na ako. Andun ako sa kwarto na magpepray ka. Alam niyo po, nung upo ko na magpe-pray, may demonyo pong nagpakita. Hindi mo ako nagbibiro. Hindi ako na... Talagang... Andun siya. Texting ko po yung kwento. Sa nasabi ng demonyo, ayoko mag-pray ka. Nandun siya. Ang ginawa ko, totoo ba yan, Kuya? Yes, pala ka naman magsinungaling ako. Pray ako isang oras din siya nandiyan. Sasalita, sumasabay sa panalangin ko. Nagtatangs ako, di siya. Daktak lang, daktak. Di naman siya makalapit. May ganun pala. Alam mo, pelikula lang. Pero, ayaw niya. Ayaw nga niya kayo magpunta sa kampi. May isang napuposes, dalawa, tatlo rin. Tingnan niyo, pinagsasabi niya, umuwi ka na. Huwag naman tayong maging masunurin doon. Tinuloy ko yung prayer eh. Pinalayas ko, sabi ko sa pangalan, lumayas ka. Eh, hindi umalis. Ewan ko, hindi umalis eh. Eh, hindi naman ako titigil sa prayer dahil na ayaw niyang umalis. Ang ginawa ko, nakaupo ako ron. Nagtatangs ako, nagpe-pray ako. Eh, siya rin, sabay na sabay, gano'n ang gano'n. Totoo po, hindi ako pwede magsinungaling dito sa pulpito. Dito ako sa pulpito eh. Bawal yan. Sabi ko, babalik na akong Pilipinas. Ayaw ng diablo yung gusto ng Diyos. Stay kayo sa Panginoon. Tataka nga ako, hindi ko mapalayas eh. Yung kumbaga, nandidisturb eh, na habang nagtatangs ako, daktak ng daktak. Kilabot na kilabot ako. Patay pa naman yung ilaw. Ang ingay niya. Talagang yung Panginoon, pinupuri kita. Blah, 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 blah. Mag-distract ka. Tapos nangingilabot ako na meron palang ganun palang. Extreme ito. Hindi naman lahat. Pero naranasan ko eh. Akala ko pelikula. Akala mo sa Hollywood lang. Pero meron palang ganun. Nakahadlangan ka ng kaaway. Huwag kang magpahadlang. Tuloy mo lang ang prayer mo. Mamaya, tutuloy po natin ito. Diablo lang, yung demonyo lang may ayaw na lumapit tayo sa Diyos. Kaya nga, survivor kayo eh. Tingnan nyo, natiis nyo yung ganito at nandito kayo sa harapan. No? Ayaw ng diablo to, pero hindi naman siyang amo natin, di po ba? Si Jesus na ang Panginoon natin. Kaya magpapatuloy tayo. Maaaring hindi ko pa maintindihan lahat, pero alam ko maganda ang mangyayari. Amen po. Amen. So, palakpakan mo naman yung katabi mo. Kasi siguro, kung may intriga po kayo, no, sabihin ko sa inyo yung sinabi niya. No, di mo sa katabi mo, binanggit nga niya yung pangalan mo eh. Yeah. Sabi nga na isip eh, bakit mo nilalaro ang diablo? Ganun, hindi naman siya dapat katakutan eh. Katakutan mo ang Diyos, hindi yan. No? Kasi sa totoo lang, kung takot ka sa demonyo, yung demonyo mas takot sa'yo. Hindi yung ginagalang, hindi niya respeto yung kaya huwag mo sinusunod. Huwag kang sunod-sunuran sa demonyo. No? Wala yan, walang rangko yan. Mas matangkad ka yan. Saka sa totoo lang, mas mabago ka. Kasi yung mga masamang espiritu yan, may amoy. Malalaman mo nga na may demonyo, hindi siya naamoy mo. Literal po, literal. So, iniintriga ko po kayo. Pero totoo to, hindi ito joke.
At minsan nga, meron pong isang tao na yung ko pa, pupunta ako sa iba, di ba, nadalaw naman ako. Hello po, Pastor Boy, maamoy ko. Sabihin ko gano'n, magpa-backslide na to. Bakit? Amoy demonyo yan eh. Kung may amoy. At kahit sabihin natin, halimbawa, meron isang lumapit sa akin na maskulado, laki ng katawan, no? Sabi niya, Pastor Boy, lalaki, maamoy ko bakla. Kasi yung bakla naamoy. May espiritu ng kabakla. Naamoy, lalo na tomboy. Yung tomboy, mas mabaho sa bakla. Malansa. Kahit ang ganda-ganda niya, pero kahit hindi ko siya makita, puta lang siya rito sa likod ko, alam ko, tomboy yun. Bakit? May demonyo. Lahat ng tomboy, pasensya po. Nasa Bible yan. Basta tomboy, bakla ka, hindi ka normal. Hindi natural. Espiritu yan. Lalo na yung mga tao kung punong-puno ng galit, mabaho yan. Yung spirito, naaamoy po yan. Kaya di ba, merong sasabihin sa may magmamano sa akin. Alam ko, may galit yan eh, kahit na ngiting-ngiti siya. Akala ko na, pero yung loob niya, punong-puno ng sama ng loob, bakit? Naaamoy. Hindi naman lahat. Meron, pero meron nga kami pinalayas na adik eh. Adik sa droga. Nakaupo siya rin, pinapalayas namin ganyan. Maya-maya, maamoy mo yung drogo, mapapagano ka. Ibig sabihin, lalabas na. Naamoy. Yan. Ano bang amoy na katabi niyo? No? Mabango yan. Hindi naligo yan, pero mabango yan. May nagkamoy na ng kilikili. So, balik po muna kayo sa bangko niya kasi papunta na po tayo kay Sir. Upo po na po kayo. No? Meron pa tayo sa gagawin bago tayo pumunta. Ready ka na? Kakanta. O sige na, bilis kayo. Huwag kayo papakita ng... Huwag kayong papakita ng ng... Halika. Okay, bilisan po natin bumalik para tayo po ay mag-closing na. Pero bago po yun, meron pong kakanta sa atin. No? Mamayang gabi si Jomar, ito naman ngayong umaga. No? Sa'yo ibigay, pero